ngayon, mga giliw naming tagapakinig, narito ang panglimang kabanata ng ating kwento na pinamagatang Attorney Tomas sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Huwag! Parang may tumawag sa akin. Sino kaya yun? Huwag! Dito ako, liha. Bahil lumapit ka sa akin. Si Attorney Tomas Carapas. Sasakyan niya pala yung nakaparada sa tabi ng kalsada. Lalapit ako sa kanya. Anong ginagawa mo rito, Abogado Tomas? Sino ang hinihintay mo? Mabuti pa pumasok ka dito sa sasakyan ko. Bilisan mo. Baka may makakita sa'yo. Oo, sige. Papasok ako. Sige. Samantalahin natin ang pagkakataong ito. Sumama ka sa akin. Saan tayo pupunta, Attorney Tomas? Saan? Pupunta tayo sa motel. Ano? Sa motel? Pero, Abogado, Sige na. Sumama ka na sa akin. Bilisan mo. Baka may makakita. May pag-usapan tayo. Sige na. Sige. Sandali lang tayo doon, Oo. Ako ang bahala sa'yo. Sige na. Sakay ka na. Bilisan mo. Ay, Melinda, nakita mo ba yung nakita ko? Anong akala mo sa akin? Bulag? Siyempre, nakita ko rin. At baka may nakita akong hindi mo nakita. Naku, ano yung sinabi mong nakita mong hindi ko nakita? Nakita mo bang hinalikan ni Attorney Tomas si Aling Punyang? Ay, wala naman akong nakitang ganyan. Hindi totoo yan, Melinda? Ay, naku. Sinasabi ko na nga ba May nakita akong hindi mo nakita. Ay, naku, tama na. Ito ang nakita kong hindi mo nakita. Sigurado, ako lang ang nakakita. Aning nakita mo? Sige nga. Baka nakita ko na rin yan. Nakita ko na hinubaran ni Attorney Tomas si Aling Punyang. Ano? Nakita mong hinubaran ni Attorney Tomas si Aling Punyang? Naku, hindi na yata totoo yan. Wala akong nakitang ganyan. Basta sumakay lang siya, tapos hinalikan. Yun lang. Naku, malabo palang mata mo, Melinda. Hindi mo nakita ang nakita ko? O sige. Hindi ko na nakita ang nakita mo. Ang mabuti pa, halika, mag-report na tayo kay Kapitan. Sabihin natin ang nakita mo. Ay, bakit? Nakita ko lang, nakita mo rin Kaya tayong dalawa ang nakakita. Sige na, halikan, bilisan mo. Tingnan mo muna ang paligid. Baka nandyan ang Tatay Dandoy ko. Maghihinalang, imomotel mo ko. Ay, wala siya, Melinda. Sige, halika na. Magmutil na tayo. Pumunta na tayo kay Kapitan. Halika, pumasok ka po dyan. Dito tayo mag-uusap sa loob. Kwan. Ano kayong sasabihin sa akin ng lalaking ito? Baka pagparausan niya ako. Kung kanawin, type din niya pala ako. Sige, pumasok ka na po dyan. Bilisan mo. Baka may makakita sa atin. Sige. Sige. Papasok na ako. Maupo tayong dalawa dito sa kama.
Dahil may mahalaga tayong pag-uusapan. Sige. Anong pag-uusapan natin? Bunyag, gusto kitang kuning tauhan ko. Dahil hindi ko kabisado mga tao dito. Ha? Kukunin mo akong tauhan mo. Anong trabaho ka? Madali lang ang trabaho na ibibigay ko sa'yo. Ikaw lang ang magiging mata ko sa sino mang taong katransaksyon ko. Ha? Bakit ako pa? Bakit hindi ka gumamit ng CCTV? Ayaw kong CCTV. Dahil madali lang nila mapapansin ang kamera. Pero kung ikaw ang magmamadmaan, hindi nila basta-basta mahahalata na tauhan kita. Ha? Magkano naman ang ipapasweldo mo sa akin? Tuwing may maaprubahan na transaksyon ko, bibigyan kita ng 20%. Kulang ng transaksyon ko ngayon. Ha? Kung papayag sila, sa'yo na ang 20% ng 200,000. Nakaw, malaki pala. Talagang malaki. Kaya, magdesisyon ka ngayon. Dahil kung ayaw mo, maghahanap lang akong iba. O ano? Gusto mo o hindi? Anong sinabi ninyo? Nakita niyo si Punyang na sumakay sa sasakyan ni Atty. Tomas? Opo, Vice Mayor. Naku, palagay ko, magmumutil silang dalawa. Bakit mo naman nasabing magmumutil sila, Melinda? Ay kasi po, nakita kong hinalikan at hinubaran ni Atty. Tomas si Aling Punyang. Ano? Nakita ninyong hinubaran siya ni Atty. Tomas? Ha? Connie, ang nakita ko lang, hinalikan niya. Pero yung hinubaran, hindi ko nakita. Nako, hindi mo nakita dahil malabo ng mata mo. Pero ako, nakita ko. Naku, delikado, Vice Mayor. Baka mabuntis ni Atty. Tomas si Aling Punyang. Ay, tanga. Ha? Napakapangit ng kapatid ko. Imposibleng papatulan siya ni Atty. Tomas Carapas. Kaya hindi ako naniniwala sa sinabi mo. Vice Mayor? Siya nga pala. Sa palagay nyo, saan kaya dadalhin ni Atty. Tomas ang kapatid ko? Ay, sigurado ako, Vice Mayor. Magmumutil silang dalawa. Tama na, Ambreng. Hindi ako naniniwala sa sinasabi mo. Buti pa, bumalik na kayo sa barangay hall. At ikaw, Melinda, umuwi ka na rin. Baka magalit ang tatay mong siga. Umalis na kayo. Opo, Vice Mayor. Pupunta ako kaagad kay Mayor. Pag-uusapan namin ang tungkol kay Atty. Tomas. Melinda! Nasaan ka? Melinda! Ayan. Sinasabi ko na nga ba eh. Nasaan ka ba? Malas, Mambreng. Baka makita kayong magkasama. Mabubugbog sa rami ka. Mabuti naman at inabutan pa kita rito, Mayor. May mahalaga tayong pag-uusapan. Ay, ano yun, Vice Mayor? Ito'y tungkol kay Atty. Tomas Carapas. Ano ba yung pag-uusapan natin tungkol sa taong iyon? Mayor, si Atty. Tomas Carapas ay dalubhasa sa political strategy. Ayon sa kanya, marami na siyang kinontratang partido. Team o grupo na pinanalo raw niya. Papaano kung mapapayag niya ang grupo nila Kagawad Asyong? Siguradong matatalo sila Bayaw at mga kapanalig nating kandidato. Kaya dapat mai-report na natin siya sa kinauukulan. Huwag, Vice Mayor. Huwag muna nating i-report sa kinauukulan. Ang Atty. Tomas na yaon. Bakit naman, Mayor?
madidisgrasya ang mga kandidato natin. Kahit sila pa ang number 1 sa survey. Kung may expert sa political strategy, wala tayong laban. Kaya kailangang mapahuli Tulad ng natin. sinabi ko na sa iyo, Bas Mayor, huwag mo lang ayaw. Dahil may plano ako. Ha? Ano yan, Mayor? Malapit na ang halalan. National election. Mauuna nga tayo Kung hindi pa tayo kikilos ngayon, ay delikado. Ayaw ko ring matalo si Bayan. Ay, relax ka lang, Vice Mayor. Relax. Nag-set up ako ng meeting na sa susunod na linggo At pag-uusapan natin ang tungkol kay Atty. Tomas Carapas. Bakit ba ayaw mo pang ipaalam natin sa kinauukulan ng kayang gawin ni Atty. Tomas na yun? Baka madisgrasya tayo niyan. Relax ka lang, Vice Mayor. Ansiya mo, ako ang bahala. Basta, malalaman mo na lang ang plano ko sa darating na meeting natin. Ha? Ay, sige, Mayor. Ipapabayag ko na sa iyo ang lahat ng ito. Pero kapag madidisgrasya ang mga grupo natin, lalo na tayo, dahil mas mauuna ang eleksyon ng national, hindi mo na ako masisisi, kundi ikaw ang sisisihin namin. Vice Mayor! Nagpapasalamat ako sa inyong lahat dahil pinaulakan ninyo ang pagpapatawag ko ng meeting na ito. Ikaw na siyang. Pipilitin mo kami Oo. bayan sa plano mong bayan si Atty. Tomas. Oo. Ng 200 million. Malaki yan. Mula sa kampen natin. Talagang hindi kami makakabayan. Napakalaking kwan yan. Pera. Kaya hindi kami papayag, Kagawa Nasyon. Nakapag-isip-isip na rin ako. Na kung ayaw ninyo, hindi ko na rin maipipilit ang gusto ko. Kaya kalimutan na natin ang usapang nyo, mga kasama. Ang pag-uusapan na lang natin ngayon ay kung paano natin kukumbinsihin ang mga butante na tayo ang iboboto at hindi ang Teb de Cariong. Madali lang yan. Madali lang yan, Mas Mayor. Napakadali yan. Kagawad. Di ba, may kilala ka magaling na gumawa ng black propaganda? Nagkakalito-lito na kami, Kagawad. Ganun lang nga. Bakit hindi ko naisip yan, ha? Tignan ko yan. Sige, kakausapin ko yun at magpapagawa ako sa kanya ng maraming black propaganda. Kaibigan yun ni dating Vice Mayor, Tiprosyo, kaya walang problema. Sige. Sige, ikaw mismo Kagawad. Marunong ka rin gumawa, di ba? Ng black propaganda. Oo nga Gumawa ka na rin. Oo, bahala ka na, Kagawad Asyong. 50 mil Para hindi na natin maubos yung kampin pa natin, ha? Di ba? Di ba? Tama ba? Tama, hindi makakasama. Tama yun. Oo nga pala, no? Hindi ko naisip yan. Sige, gagawa na ako sa lalong madaling panahon para mas lalo tayong may pag-asa at manalo tayo sa gaganaping halalan ngayon. May sasakyang huminto sa tapat ng barangay hall. Sino kaya yan? Ha? Si Vice Mayor Agaton. Galing sila kay Mayor. Ano kayang napag-usapan nila? Hayan na siya. Papasok na sa barangay hall. Veronica, Pining, si Kapitan, nandito ba? Wala siya rito, Vice Mayor.
Akala ko ba magkasama kayo? Magkasama kami pero nagpaalam sa akin na uuwi na siya dahil may gagawin pa raw dito sa barangay hall. Wala pa naman siya rito, Vice. Kanina pa kami dito ni Pining Ha? Sandali lang. Titignan natin sa loob ng opisina niya. O ano, nandyan ba siya, Pining? Wala si Kapitan dito, Vice Mayor. Hindi pa siya dumating. Saan kayo nagpunta ang taong yun? Vice Mayor, may bagong balita. Siguradong ikatutuwa ninyo nila Mayor ito. Ha? Anong balita yan, Veronica? Umatras na sila Kagawad Asyong sa usapan nila Attorney Tomas Carapas. Hindi raw nila kayang ibigay ang hinihingi ni Attorney Tomas dahil masyadong malaki raw. Ganun ba? Tama. Babalik ako kay Mayor at ibabalita ko sa kanya ang sinabi mo. Malas. Malas talaga. Malas. Napakamalas. Kagawad na dong, bakit ganyan ang itsura mo? Anong nangyari? Malas, boy. Malas talaga. Malas? Bakit anong nangyari, Kagawad? Sumang-ayon na si Pari Asyong sa gusto ng mga kasama namin sa grupo na wag nang ituloy ang pakikipagtransa kay Attorney Tomas Carapas. Ano? Bakit hindi nila ituloy? May siguradong mananalo ang grupo nila Kapitan Karyong. Yan nga kinasasakit ng loob ko Sigurado na sana hindi na sila mapapagod na mga gampanya dahil bahala na si Attorney Tomas. Nako, wala na. Naudlot na yung magandang transaksyon at makikinabang pa sana tayo. Ngayon, nako, wala na. Malas talaga, malas. Kagawad, paano yan? Mapupornadan man yung pagiging chief CBO ko niyan. Parang ganun na nga, boy. At alanganin na rin akong maging first kagawad. Buwisit, malas talaga, malas. Ang mabuti pa siguro patayin ko na lang si Karyong. Kagawad? Ganon pala ang gusto ni Atty. Tomas. Mangungumbinsi ako ng magpapatulong para manalo sa halalan. Pananaluin niya sa pamamagitan daw ng political strategy. Punyang! Sandali lang. Si Insyang pala itong nasa likuran ko. Hihintayin ko para may kasabay akong maglakad pa uwi. Kumari Punyang, saan ka ba galing? Nagmutil kami ni Atty. Tomas. Ang ibig kong sabihin, kinausap niya ako sa isang lugar na walang makarinig. Nag-usap kayo ni Atty. Tomas Carapas? Anong pinag-usapan ninyo? Gusto raw niya akong kuning tauhan niya. Pumayag ako dahil malaki ang ipapasahod sa akin. Ganun ba? Ay nako, kumare. Gusto ko ring maging tauhan niya. Pakisamahan mo ako na makausap siya. Gusto ko ring magkaroon ng trabaho dahil lagi na lang kaming nauubusan ng bigas. Kaya kailangan ko ng trabaho, kumare, para magkaroon din ako ng trabaho na tulad mo. Sige. Pag-iisipan ko pa yung hiling mo.
Mayor, ano ngayon ang desisyon mo? Hindi na kaya nila kagawad asyong ang kondisyon ni Atty. Tomas. Ay, gusto kong makausap si Atty. Tomas. Baka pwede naman niyang bawasan yung TF niya. Ay, nandito ako, Mayor. Buenos dias, mi amigo. Atty. Tomas Carapas? Ikaw? Mayor, yung kondisyon na hinihingi ko kinakagawa dasyong babawasan ko para sa inyo. Ay, magkano naman ang babawasin mo, attorney? Pwede ng 200,000 piso. At sisiguraduhin ko, mananalo lahat ang kandidato ninyo. Magkakasundo kaya sila Mayor Gustalvo at Atty. Tomas? Mga giliw naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Atty. Tomas sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihao Narnola, Susan Malikdam, Robert de Guzman, Amit Diaz, Oscar Ora, Jun Cabato, Technical Supervision at sa musika ni Oscar Ora, nilapatan ng tunog ni Robert de Guzman, mula sa panulat at direksyon ni Oscar Ora, Kapitan Karyong! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines!